Nagbukas ang pelikula noong 1960 habang si Frank Morris, isang kriminal na mataas ang IQ, ay dinadala sa baybayin ng San Francisco. Napag-alaman na nakatakas si Frank mula sa maraming pasilidad at ngayon ay dinadala siya sa maximum security na bilangguan sa Alcatraz Island. Ito ay isang napakahigpit at modernong bilangguan sa panahong iyon, walang mga programang parol, bawat bilanggo ay nakakulong ng mag-isa, at maging ang mga bisita ay dapat munang imbestigahan ng FBI. Ang mga bilanggo ay may opsyon na magtrabaho, ito ay isang pribilehiyo na dapat nilang gawin sa loob. Sa kanyang unang araw sa Alcatraz, nakipagkaibigan si Frank kay Litmus, isang bilanggo na palaging humihingi ng mga karagdagang pagkain sa iba. Mayroon din siyang isang daga bilang isang lihim na alagang hayop at dinadala niya ito kahit saan. Napansin din ni Frank na ang isang malaking preso, na kilala bilang Wolf, ay patuloy na gumagawa ng mapang-akit na kilos sa kanya. Pagkatapos, ang bagong bilanggo ay dadalhin upang makita ang warden, isang labis na mapagmataas na tao na gustong gawing miserable ang buhay ng mga bilanggo. Ipinaliwanag ng warden ang mga alituntuning dapat sundin ni Frank at hiningi ang mga pangalan na maaaring gusto niyang pahintulutan bilang mga bisita. Ngunit si Frank ay wala ng mahalagang tao sa kanyang buhay, kaya hindi siya nagbigay ng pangalan ng taong bibisita sa kanya. Pagkatapos ay hinayaan ng warden si Frank ngunit ipinaalala sa kanya na walang sinuman ang nakatakas mula sa Alcatraz. Ang pagtatagpo na ito ay hindi nagtatapos sa pagiging ganap na walang silbi, bagaman, tulad ng kapag ang warden ay hindi tumitingin, ninakaw ni Frank ang isa sa kanyang mga nail clipper. Kalaunan ay itinago niya ito sa huling pahina ng Biblia sa kanyang selda. Sa araw na iyon, habang siya ay naliligo, nilapitan siya ni Wolf, na nagsasabing si Frank ang kanyang magiging bagong boyfriend. Ngunit nag-react si Frank sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng ilang beses at paglagay ng sabon sa kanyang bibig. Nang maglaon, ipinadala si Frank upang tumulong sa library, kung saan nakilala niya si English, isang black inmate na nagsisilbi ng habang buhay na sentensya. Inihayag niya na pinatay niya ang dalawang lalaki sa pagtatanggol sa sarili 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga biktima ay mga puting lalaki, at dahil siya ay itim, ang hurado ay kaagad na ibinasura ang testimonya ni English at kinasuhan siya ng isang lubhang hindi patas na parusa. Inihayag din na ang mga bilanggo ay hindi pinapayagang magtrabaho sa silid-aklatan. Kaya, ang tungkulin ni Frank ngayon ay maglibot sa mga selda at mag-alok ng mga magasin o libro sa mga may gusto nito. Sa oras ng pahinga, nakilala ni Frank si Doc, isang matandang bilanggo na gumugugol ng halos lahat ng kanyang oras sa pagpipinta. Siya ay mayroong kakaibang talento, at ang mga paksa ng kanyang mga pagpipinta ay naglalarawan mula sa kanyang sarili hanggang sa warden. Ang lahat ng kanyang mga larawan ay may kasamang isang bulaklak na nakalagay sa dibdib ng tao na kanyang pinipinta. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-usap si Frank kay English na nagbubunyag ng lahat ng detalye na nalaman niya tungkol sa mga hakbang sa pagpigil sa pagtakas ng bilangguan. Ang maliit na bilang ng mga preso na tumakas sa kanilang mga selda ay binaril ng mga gwardya na nakapwesto sa ibabaw ng tore. Kahit na ang isang bilanggo ay matagumpay na makaalis sa gusali, kailangan nilang lumangoy sa nagyayelong tubig upang maabot ang pinakamalapit na lupain. Makalipas ang ilang araw, sa oras ng pahinga, binanggit ni Litmus na mayroong mga ventilation shaft sa ibabaw ng kanilang bilangguan. Ang pangunahing problema ay ang paghahanap ng paraan upang makaakyat doon. Nang hapon na iyon, ang mga bagay-bagay ay umiikot ng sinundan ni Wolf si Frank na may dalang kutsilyo. Ngunit ang huli ay namamahala upang umiwas sa tamang oras, salamat sa babala mula kay Doc. Nagkagulo ang dalawa, at kalaunan ay pinigilan sila ng mga gwardya. Gayunpaman, parehong sina Wolf at Frank ay dinala sa solitary confinement dahil sa gulo na ginawa nila. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Frank habang si Wolf ay ikinulong pa rin ng mas matagal dahil siya ang nagsimula ng gulo. Lumipas ang ilang linggo, at nakipagkaibigan si Frank sa isang bagong bilanggo, si Charlie Butts, na nakakulong sa tabi ng kanyang selda. Kalaunan ay ipinakilala ni Frank si Charlie sa iba pa niyang mga kaibigan nang magkita sila sa bakuran. Habang ang lahat ng mga bilanggo ay nasa labas, ang warden ay pumupunta sa mga selda upang suriin kung ang lahat ay maayos. Nang makarating siya sa selda ni Doc, natuklasan niya ang isang pagpipinta ng kanyang sarili. Ang larawan ay nakakabigay puri at napakatumpak ngunit nagpa siya ang malupit na warden na permanenteng tanggalin ang mga pribilehiyo ni Doc. Nawasak si Doc sa sinabi ng warden dahil wala ng kahulugan ang kanyang buhay kung ititigil niya ang kanyang pagpipinta.
Sa ibang lugar, si Frank ay binibigyan ng trabaho bilang karpintero ng bilangguan. Isang hapon, habang nagtatrabaho sila, napansin ni Frank na hindi maganda ang hitsura ni Doc at sinubukan niyang bigyan ng babala ang mga gwardya. Pero walang nakikinig sa kanya at hinihiling na lang na ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, ilang sandali lang, pinutol ni Doc ang kanyang mga daliri gamit ang palako. Nang hapon na iyon, sa oras ng tanghalian, nakatanggap si Frank ng isang kaaya-ayang sorpresa, si John at Clarence Ancelin ay inilipat din sa Alcatraz. Ipinahayag na kilala sila ni Frank mula sa isa sa kanyang iba pang mga sentensya sa bilangguan. Katulad niya, sanay din sa pagtakas ang magkapatid sa iba't ibang bilangguan na naging dahilan kung bakit sila nandito ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Frank ang isang grill sa kanyang selda na nasa gilid ng dingding. Tinitigan niyang mabuti at napagtanto na ang bahaging nakapalibot sa grill ay binubuo ng napakahinang semento. Agad niyang kinuha ang nail clipper na ninakaw niya at sinubukang tanggalin ang semento sa paligid ng grill. Sa kanyang sorpresa, matagumpay niyang natanggal ang isang malaking bahagi ng semento. Napagtanto ni Frank na may pagkakataon na makagawa siya ng isang butas na sapat para makapasok ang kanyang buong katawan. Sa linggong iyon, dumating ang araw ng mga bisita, at dalawa sa mga kaibigan ni Frank ang nakatanggap ng balita mula sa labas ng bilangguan. Ang Ingles ay binisita ng kanyang anak na babae, na nagsasabi sa kanya na ikakasal na siya. Si Charlie, sa kabilang banda, ay binisita ng kanyang asawa, na isiniwalat na ang kanyang ina ay malapit ng pumanaw. Desperado na makita ang kanyang ina bago ito mamatay, sinabi ni Charlie kay Frank na gusto niyang makatakas sa bilangguan sa anumang paraan. Kaya, mamaya sa hapunan, sa wakas ay inihayag ni Frank ang kanyang natuklasan kay Charlie pati na rin sa dalawang magkapatid. Ang semento na nakapalibot sa grill ay medyo malambot, kaya maaari silang gumawa ng butas sa paligid nito. Maaari silang makapasok sa utility corridor, na maaaring humantong sa bubong. Ipinaliwanag ni Frank na gagamitin nila ang mga pahina ng magazine upang lumikha ng isang peking pader, at itatago nito ang butas habang ginagawa nila ito. Gumamit din siya ng accordion bilang dahilan na sumasali siya sa banda ng bilangguan. Plano ni Frank na gamitin ang case ng instrumento upang takpan ang butas na kanyang hinuhukay. Maaari rin silang gumamit ng karton mula sa silid-aklatan upang gumawa ng mga dummy na ulo ng tao, para hindi sila matuklasan na umalis sila sa kanilang mga kama. Sa ganoong paraan, maaari silang makatakas sa gabi, at ang mga gwardya ay walang ideya hanggang sa pagdating ng umaga. Habang nagtatrabaho ang dalawang magkapatid bilang tagagupit ng buhok at tagalaba ng damit, ang isa sa kanila ay maaaring kumuha ng buhok para gawing dummy, at ang isa ay maaaring magnakaw ng ilang kapote. Si Frank naman ay gagawa ng mga primitive raft na magagamit nila sa pagtawid sa bay. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ng grupo na ang kanilang pagkakataon na makatakas ay maliit, ngunit pumayag pa rin silang sumali. Sa susunod na mga araw, nagsimulang magtrabaho si Frank ng mas madalas para palakihin ang butas, habang binabantayan ni Charlie ang mga gwardya. Ang nail clipper, gayunpaman, ay lubhang mahirap gamitin sa loob ng mahabang panahon dahil ito ay masyadong maliit. Kaya, kinabukasan, sa oras ng pagkain, nakipag-usap ang isa sa magkapatid na Ancelin sa gwardya para hindi siya magambala. Ginagamit ni Frank ang pagkakataong ito para magnakaw ng kutsara at dalhin ito sa kanyang selda. Pagkalipas ng maraming araw, binibigyan ni Litmus si Frank ng 1 sentimos bilang kapalit ng 15 dessert. Ginagamit ni Frank ang metal na barya na ito upang gawin ng ilang bagay sa kanyang selda. Inayos niya ang kutsara upang mahawakan ito ng maayos para madali itong gamitin sa paghukay. Pagkatapos, sinindihan niya ang isang bungkos ng posporo upang matunaw ang barya at ikabit ang grip ng kutsara sa nail file. Ngayon, mayroon na siyang tamang tool na magagamit niya para mas mabilis na maghukay. Palagi siyang tumatakbo pabalik sa kanyang kama kapag may dumarating na gwardya, salamat sa babala ni Charlie. Pagkatapos ng maraming araw ng paghuhukay, nagawa ni Frank na tanggalin ang lahat ng malambot na semento. Ngunit ang grill ay nakakabit sa dingding at imposible itong makuha sa pamamagitan ng kamay. Kaya naman, sa susunod na magtrabaho siya sa carpentry shop, nagnakaw si Frank ng isang matalim na bagay na maaaring makatulong. Ang tanging problema ay malalaman ito sa mga gwardya sa pamamagitan ng metal detector, ngunit mayroon siyang plano para dito. Sinadya niyang patayin ang metal detector habang bumabalik sa kanyang selda.
Hawak ni Frank ang matalim na metal sa kanyang kamay, pinanatili niya itong makita para madaling mapansin ng gwardya. Ang sabi lang niya ay gagamitin niya ito para magsabit ng mga damit sa kanyang selda. Ang gwardya ay halatang hindi naniniwala sa kanya at kinuha ang matalim na metal bago tingnan ang mga bulsa ni Frank. Ngunit dahil wala siyang anumang bagay doon, pinahintulutan siyang umalis, at bumalik si Frank sa kanyang selda na may nakatago na pangalawang metal sa kanyang sapatos. Gamit ang tool na ito, sa wakas ay nagawa niyang alisin ang grill sa dingding. Sa susunod na ilang buwan, nagsimula na ring maghukay si Charlie at ang magkapatid. Nagsisimula na rin silang gumawa ng mga dummy gamit ang karton, mga pahina ng magazine, tubig, at konkretong alikabok na nakukuha nila mula sa paghuhukay. Kumuha din si Charlie ng mga kagamitan sa pagpipinta, na nagpapanggap na gagamitin niya ito sa kanyang bagong libangan. Ngunit gagamitin nila ang pinturang ito upang kulayan ang mga dummies at kulayan ang mga karton na ilalagay nila sa butas na kanilang hinukay. Kapag ang dummy ni Frank ay ganap ng handa, inilagay niya ito sa kama at sa wakas ay pumasok siya sa butas upang makita kung ano ang nasa kabilang panig. Nakahanap si Frank ng ilang hagdan na magdadala sa kanya sa utility corridor at sa huli ay mapupunta siya malapit sa mga ventilation shaft. Ngunit ang mga ito ay nasa kisame at hindi maabot ng isang tao. Samantala, may isang gwardya na nag-iikot sa cell area. Sa una ay hindi niya pinapansin ang dummy ngunit kakaiba na hindi gumagalaw si Frank noong siya ay muling dumaan. Lumalala ang mga hinala ng gwardya kapag ibinaba niya ang kanyang baton, at hindi man lang nagising si Frank sa ingay. Ngunit sa oras na malapit na siya sa selda, bumalik si Frank sa kama, dahilan para maiwasan ng gwardya ang anumang mga hinala. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan kung ano ang nahanap niya at sinusuri ang kanilang mga ginagawa. Malapit nang matapos ang magkapatid, ngunit si Charlie ay nasa kalagitnaan pa ng kanyang ginagawa. Kinagabihan, pumasok sina Frank at John Anchlen sa utility corridor kung saan itinago nila ang mga kapote na ninakaw nila sa labahan ng damit. Pagkatapos ay umakyat si Frank sa mga balikat ni John at nagawang maabot ang ventilation shaft. Tinitingnan niyang mabuti at napagtanto na kakailanganin nila ng ilang seryosong tool para mabuksan ito. May nakikita rin silang saksakan ng kuryente sa dingding sa malapit. Kaya, sa susunod na pumunta sila sa pagsasanay ng banda, hiniling ni Frank kay Litmus na bigyan siya ng extension cord at drill. Sa una ay nag-aalangan ang huli dahil maaari siyang mailagay sa solitary confinement sa mahabang panahon. Gayunpaman, tinatanggap niya ng ipinangako ni Frank na ibibigay sa kanya ang bawat dessert mula sa kanyang plato. Sinasamantala rin ni Frank ang pagkakataong magnakaw ng isang maliit na desk fan na pinapasok niya sa loob ng kanyang accordion case. Kapag nakuha na nila ang lahat ng tool, kabilang ang isang penlight na ninakaw nila kay Doc, bumalik sina Frank at John sa utility corridor para magtrabaho. Gumamit sila ng tubo at pinunit ni John ang dingding para masira ang mga metal bar na nagpoprotekta sa ventilation. Pagkatapos, umakyat si Frank sa loob kasama ang isang makeshift drill na ginawa niya mula sa fan. Mabilis niyang tinanggal ang mga tornilyo sa mga metal plate na tumatakip sa daanan. Maraming buwan na ang lumipas mula nang dumating si Frank sa Alcatraz, at sa wakas ay handa na ang grupo na tumakas. Nag-aalala si Charlie dahil ang kanyang ginawang peking grill ay patuloy na nasira, ngunit kinumpirma ni John na ang raft ay magiging handa sa susunod na Martes, ibig sabihin, sila ay tatakas sa Martes ng gabi. Isang umaga habang nag-aalmusal, inilabas ni Frank ang bulaklak na iniwan ni Doc. Laking gulat ni Litmus nang makita ito dahil ibinabalik nito ang mga alaala noong magkasama sila ni Doc na itinanim ang mga bulaklak na iyon. Gayunpaman, iba ang reaksyon ng warden, lumapit siya sa mesa at dinurog ang bulaklak, na sinasabing labag ito sa mga regulasyon. Ikinagalit ito ni Litmus na sumusubok na suntukin ang warden ngunit bigla siyang nawala ng malay dahil sa atake sa puso. Pagkatapos ng enkwentro na ito, naghihinalin na ang warden kay Frank at nag-utos ng inspeksyon sa kanyang selda. Wala silang nakitang kakaiba, dahil matagumpay silang dinadaya ng peking grill. Gayunpaman, nag-aalala ang warden at inutusan ang isang gwardya na ilipat si Frank sa ibang selda. Gayunpaman, ipinahayag na ang mga papeles na kinakailangan para sa paglipat ay tatagal ng ilang araw, ibig sabihin ay ililipat si Frank sa Martes ng umaga. Ang mga bagay ay lumala nang matuklasan ng grupo na si Wolf ay nagbabalak na patayin si Frank. Nagpasya silang tumakas ng gabing iyon sa halip na maghintay sa Martes. Pagsapit ng gabi, oras na para kumilos ang grupo.
Matagumpay na nilinlang ni Frank at ng magkapatid ang mga gwardya gamit ang kanilang mga dummies at pumasok sa utility corridor. Gayunpaman, nawalan ng lakas ng loob si Charlie at nanatili sa kanyang selda, humihikbi sa kanyang kaduwagan. Samantala, ang iba sa grupo ay gumagawa ng kanilang pansamantalang raft, na gawa sa mga kapote, at isa-isang umakyat sa ventilation shaft. Sa kalaunan ay nakarating sila sa bubong, kung saan maingat nilang iniiwasan ang mga searchlight sa pamamagitan ng pagtiming ng kanilang mga paggalaw. Sa pagtawid sa bubong, nakahanap sila ng pipeline sa kahabaan ng dingding ng gusali at ginagamit ito para mapunta sila sa bakuran. Maingat na iniiwasan ang mga searchlight, sa wakas ay narating nila ang bakod. Binalot ng tela ang kanilang mga kamay, umakyat si Frank at ang magkapatid sa barbed wire at isa-isang tumalon pababa, matagumpay na nakaalis sa bakuran ng bilangguan. Kinaumagahan, sa regular na check-up, natuklasan ng mga gwardya na 3 bilanggo ang nawawala. Ang isang napakalaking operasyon ng paghahanap ay naganap na hinalugog ang buong gusali at ang isla. Sa kalaunan ay natagpuan nila ang ilang mga personal na gamit ng mga bilanggo na lumulutang sa tubig ng dagat, kaya napagtanto ng warden na nalunod ang mga nakatakas. Gayunpaman, itinuro ng isang gwardya na maaaring ito ay isang panlilinlang lamang para isipin ng mga gwardya na patay na ang mga bilanggong tumakas. Pagkatapos ay nakahanap ng bulaklak ang warden sa isang bato, na pagtantong iniwan ito ni Frank bilang isang insulto na pamamaalam. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinahayag na ang mga bangkay ng mga takas ay hindi kailanman natagpuan. Makalipas ang 1 taon, permanenteng isinara ang Alcatraz. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.